Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Manuel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Naku, malaking problema para sa atin to, sir. Mukhang hindi pa natin kagad malulutas tong kaso na to. Mukha nga eh. Wala tayo magagawa kung mag-uusap-usap lang tayo dito. Sabihan mo sina Santos, simula na ang pagtipon ng mga piraso ng katawan ng mga biktima. Tapos naman ang investigasyon ng mga pulis. Oo, sir. Nandito na din sa akin yung mga papeles. Kaya pwede na nating galawin yung mga ebidensya. O siya, bilisan nyo na. Nang matapos na tayo dito. Kanina pa ako nagugutom eh. Pambihira talaga yung sikmura mo, sir. Ako, halos wala nang ganong uminom ng kape. Samantalang kayo, naghahanap pa ng makakain. Alam mo, Jimboy, 5 taon na ako sa kagawaran ng investigasyon. At hindi lang ganito ang nakikita ko. Kaya nasanay na din ng sikmura, pati ang pang-amoy ko. Hindi mo pa nga yata nasubukan kumain habang may iniimbalsa mo sa harapan mo eh. Ito ang kadalasang tagpo sa trabaho ni Manuel. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang kawani ng NBI ang binata. Nakadistino sa mga kaso ng pagpatay at iba pang mararahas na krimen. Sa loob ng 5 taon sa serbisyo, ordinaryo na sa kanya ang mga ganitong tanawin. Minsan ay mas malala pa ang nakikita nito. Baliwala na sa kanya ang lansa at sulasok ng amoy ng nabubulok na katawan. Dahil din sa tagal na sa serbisyo, naging matalas na ang mga mata nito sa pangangalap ng ebidensya. Habang iniikot ang paligid ng pinangyarihan ng krimen, napansin ni Manuel ang ilang naiwang bakas. Naupo ang binata upang mas makita nito ng malapitan ang mga naiwan ng kung anong nilalang sa lupa. Mistula itong bakas ng paa ng isang malaking hayop. Pilit inaalala ng binata kung anong nilalang ang nagmamay-ari ng bakas. Hanggang sa hindi sinasadyang may asong nakapasok. Napagtanto nito na ang mga bakas na yun kahalintulad sa aso, ngunit mas malaki ng 5 beses. Nilapitan nito ang tauhang si Jimboy. Sinabi ang mga nakita. Nagulat naman ito dahil hindi pangkaraniwan kay Manuel ang ganoong ugali. Kilalang kilala na ni Jimboy ang opisyal. Sa oras na may mapansin ito sa pinangyarihan ng krimen, alam niyang may kakaibang nangyayari dito. Napansin niyo ba yung mga naiwang bakas ng paa sa gawing yun? Parang sa aso pero mas malaki naman ang 5 beses. Napahinto si Jimboy sa ginagawa. Nilingon si Manuel. Ayang ka na naman, sir. Baka mamaya, magulat na lang ako. May aswang ka na namang sinusundan, ha? Hindi, Jimboy. Seryoso ko. Tignan mo yung mga bakas sa gawing yun. Kung susundan mo mula doon sa bukana ng gubat, wala kang makikitang bakas na kagaya nun. Pero pagdating dito, hanggang sa banda doon, mapapansin mo na napakadaming marka ng paa. Pagpapaliwanag ni Manuel, tinignan naman ni Jimboy ang sinabi ng binata. Nakumpirmang totoo ang sinasabi ng opisyal. Oo nga no. Teka, kinakabahan ako dito, sir. Nung nakaraang linggo, ganito din yung nakita nating bakas.
Hindi kaya magkaugnay yung dalawang kasong ito? Yan nga yung gusto kong sabihin sa'yo eh. Sa palagay ko, iisa lang ang salarin. Pero hindi naman natin nahuli yung kriminal noon, di ba? Ibig sabihin, patuloy pa din silang pumapatay. Yan ang gusto kong alamin. Gusto kong maghain ka ng petisyon para mabuksan ang unang kasong hinawakan natin. Malakas yung pakiramdam ko eh, na sa pagkakataong ito, malulutas na natin yung kaso. Yang ka na naman sir ha? Nakalimutan mo bang dahil sa kutob mo na yan, kamuntikan tayong masuspindi nung nakaraang taon? Wika ni Jimboy. Ngunit dahil utos ng nakatataas na opisyal, wala na itong nagawa kundi ang sumunod. Kinabukasan, ipinatawag ang dalawa sa opisina ng hepe para makausap. Pang-ilang beses mo nang pinabuksan ang kasong ito, Manuel. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang naging resulta ng investigasyon? Pinigilan mo kong ipagpatuloy ang investigasyon ko kasi hindi ka panipaniwala. Kahit alam mong may mga ebidensyang magpapatunay ng mga sinasabi ko. Pero pinili mo pa ding ipatigil ang pag-iimbestiga ko. Ngayon sabihin mo sa akin, Hepe, paano magiging malinaw sa akin ang naging resulta? Pinangangalagaan ko lang din ang pangalan at kapakanan mo, Manuel. Alam mo ba kung ano na ang tingin ng mga tao sa'yo? Isang baliw. Sino maniniwala sa sinasabi mong aswang? Nakita mo naman yung katawan ng mga biktima, hindi ba? Ngayon sabihin mo sa akin, Hepe, tao ba ang may gawa nun? Oo, naroon na tayo. Pero hindi tatanggapin ng mga nakakataas sa mga rason mo. Kahit masabihin nating may mga ebidensya, pero hindi mo pa din mapapaniwala ang mga tao sa isang limot ng kwento. Alam mong kasama ako sa mga naniniwala sa'yo, pero hindi ko naman pwedeng itaya ang pangalan ng institusyon natin. Sir naman, pakiusap. Hayaan niyo kong buksan ang kaso. Alang-alang na lang kay tatay. Ay nako, sinasabi ko na nga bang tungkol na naman ito sa tatay mo eh. Pero sige, sa huling pagkakataon, Manuel, hahayaan kitang mag-imbestiga. Mag-iingat ka lang dahil alam mong hindi ito pwedeng ilabas sa publiko. Wika ng hepe. Natuwa ang binata dahil sa wakas, muli nitong mabubuksan ang kaso ng ama. Matanong nga kita, Manuel. Ano ba yung nangyari sa tatay mo? Saka, ano bang kinalaman niya sa kaso natin? Bago pa man natin hawakan ang dalawang kasong ito, si tatay ang nagpasimula ng investigasyon at sa kalagitnaan ng paglalantad ni tatay ng mga ebidensya, bigla siyang namatay. Wika ni Manuel. Kaunting pagbabalik tanaw ng mga sandaling yun. Nasa huling taon na ng kolehiyo si Manuel. Aktibo pa sa serbisyo ang ama bilang pulis. May hinawakan itong hindi pangkaraniwang kaso. Ito ay ang pagkamatay ng halos 10 katao sa isang baryo ng sabay-sabay. Malaking sakit ng ulo itong kasong hinahawakan ko ngayon. Hindi ko malaman kung saan magsisimula. Manuel anak, halika nga dito. Tignan mong mabuti ang mga bangkay. Basahin mo din ang mga testamento ng mga testigo. Baka may makita kang anggulo. Bakit naman ako, tay? Nag-aaral panghalang ako eh. Yun na nga eh. Ngayon pa lang simulan mo ng pag-aralan ang lahat ng mga bagay tungkol sa investigasyon. Lalo pat magpupulis ka din kagaya ko. Kaya heto, tulungan mo muna akong pag-aralan ang kaso ko. Wika ng ama. Kinuha ni Reden ang mga papeles na naglalaman ng mga litrato
at kasulatang kinuha mula sa lugar na pinangyarihan at mga testamento ng ilang saksi. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil hindi na makilala ang katawan ng mga namatay. Nagkandalasog-lasog ito na tila binalatan at pinagbabali ang mga buto. Ano sa tingin mo ang may gawa niyan, anak? Kung titignang mabuti tay, masasabing hindi tao ang may gawa nito. Wala din akong nakitang sugat na likha ng matalim na bagay. Parang persahang hinila ang laman ng biktima para mabuksan ang tiyan. Yun din ang sinasabi ko, anak. Kaya hindi ko alam kung ano ang may gawa ng ganitong kabrutal na pagpatay. At ang mas nakakapagtaka pa, iho, wala na ang utak ng mga biktima. Muling tinignan ni Manuel ang mga larawan. May kung ano itong nakita sa lupa. Pinatignan niya ito sa ama. Dali-dali naman itong umalis para puntahan ang pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakataong yun, nagpa siyang sumama ang binata dahil maging ito ay namangha sa mga nakita. Gusto ding malaman kung tama ba ang hinala. Pagkarating sa lugar, hinanap ng binata ang eksaktong lokasyon kung saan nakita ang kakaibang bakas. Tignan mo to tayo. Sa palagay ko, hindi ito bakas ng pangkaraniwang aso. Mas malaki ng ilang beses yung bakas na to . Huwag mo nang galawin, iho, dahil maaaring makontamina ang lugar na ito. Hindi pa tapos ang investigasyon. Tugon ni Mang Reden. Sinunda ni Manuel ang mga bakas. Laking gulat nito dahil mula sa malaking bakas ng paa ng aso, bigla itong naging yapak ng tao. Sa gawing yun tay, naglaho yung mga bakas. Hindi ko na masundan. Parang bigla siyang tumalon pa itaas sa mga puno. Tama ka, anak. Tara na, may pupuntahan tayo. Tugon ng ama. Naglakad pa ang mga ito papunta sa gawi kung saan may mga taong nakatira. Nagtanong sila sa mga ito, ngunit walang eksaktong nakakita o nakarinig ng pangyayari. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang matagpuan ang mga labi sa lugar. Ni isa sa mga residente doon ay walang nakakaalam sa totoong nangyayari. Malaki sakit ng ulo nga yung kasong to, tay. Wala tayong mapagtanungan . Oo, anak. At ito ang huling kasong hahawakan ko. Dahil pagkatapos, magre-retiro na ako. Kaya kailangan kong malutas ito, ano man ang mangyari. Tugon ni Mang Reden. Mahabang panahon ang ginugol ng ama bago makakalap ng sapat na ebidensya. Saktong ilalatag niya na ito sa hepe nang may hindi inaasahang nangyari. Alam ko na kung sino ang maaaring may kagagawa nito, Manuel. Wala akong ibang pinagsabihan, pero malakas ang kutob ko. Si Almandro ang may kagagawan. Si Mang Almandro? Yung matador sa bayan? Paano mo naman nasabi yun, tay? May nakakita sa kanyang papunta sa pinangyarihan ng krimen bago pa matagpuan doon ang bangkay. Suspetsa pa lamang naman, pero mapapatunayan ko din yan. Tara na't umuwi na tayo. Mukhang babagsak ang malakas na ulan. Nang mga sumunod na araw, palagi nang umuuwi ng madaling araw si Mang Reden. Kadalasan, hindi na ito nagtatagal pa sa bahay. Tuwing uuwi ito, magpapalit lamang ng damit at babalik na din kagad ng presinto. Hanggang sa isang araw, napansin ni Manuel na hindi na umuwi ang ama. Nakita nitong umalis nang hindi nagpapaalam.
Dito na nagsimulang magduda ang binata. Kaya bago pumasok ng eskwela, nagpunta ito ng presinto. Halos gumuho ang mundo ni Manuel nang malaman ang nangyari sa ama. Natagpuan ng mga kasamahan si Mang Reden. Nakahandusay sa tabing kalsada. Wakwak ang tiyan at nakalabas ang bituka. Punong-puno ng kalmot ang muka na halos hindi na makilala. Kung hindi dahil sa pangalan nitong nakadikit sa uniforme, hindi nila makikilala ang ama. Hindi yan si tatay. Ibang tao yan. Ano bang sinasabi mo, Manuel? Tatay mo yan. Suot niya ang singsing namin pangkasal. Kaya walang duda. Katawan niya ng tatay mo. Tugon ng ina. Hindi ito makapaniwala na patay na ang ama. Ngunit imbes na malugmok, ginawa itong inspirasyon ng binata upang magtapos sa pag-aaral at ganap na maging pulis. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsikap na makapagtapos at makapasok sa institusyong ito. At ngayon, walang sino man ang makakapigil pa sa akin para lutasin ang kasong ito. Nabanggit mo na yung pinaghihinalaan ng tatay mo, yung Almandro. Ano pala yung nangyari sa kanya? Yun nga yung ipinagtataka namin . Bigla na lang ding nawala yung taong yun . Pero matanong kita, sir. Naniniwala ka pa din ba na buhay pa ang tatay mo? Sa totoo lang, Jimboy, naniniwala pa din akong hindi si tatay ang taong pinaglamayan namin at inilibing. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinapabuksan ko ang kasong hinahawakan natin dati. Ano naman yung kinalaman ng kasong yun sa tatay mo? Inilapag ni Manuel ang mga larawang kuha sa parehong lugar na pinangyarihan ng krimen at muling nagsalita. Iisa lang ang bakas na nakita namin ni tatay noong buhay pa siya. Ang mga bakas sa dalawang kasong hinawakan natin, Jimboy. Kaya malakas ang kutob ko na iisa lang din ang pumatay sa kanila. Tugon ni Manuel. Matapos mag-usap ay nagpasya ang dalawang mananghalian sa bayan. Naisipan ng mga itong pumasok ng palengke sa pagbabakasakaling makita doon si Almandro. Ngunit kagaya ng inaasahan, wala doon ang taong hinahanap. Habang nasa karinderya, napansin ni Manuel ang isang pamilyar na lalaking naglalakad sa kalsada. Nakasuot ito ng sombrerong gawa sa buli. Oh, bakit na naman, sir? Parang natulala ka dyan . Wala naman. May nakita lang ako. Sige na, bilisan mo nang kumain at may pupuntahan tayo. Wika ni Manuel. Patuloy itong nakatitig sa lalaki kahit nakatalikod na. Hanggang sa hindi na ito mapalagay, tumayo si Manuel at nagpaalam. Teka lang, sandali lang, sir. Saan ka naman pupunta? Hindi pa tayo tapos kumain . Ngunit hindi na ito pinansin ni Manuel. Nagpatuloy lamang ang binata sa paghabol sa lalaki at nang maabutan, hinila niya ito sa kamay. Magandang umaga po, sir. Meron po ba akong kasalanan sa inyo? Bungad ng lalaki. Nanlumo ang binata dahil nagkamali siya ng inakala. Naku tatang, wala po. Pasensya na kayo . Sige na po, tumuloy na kayo sa paglalakad. Ayos lang. Ang akala ko may kasalanan na ako. Huwag kang mag-alala.
Kung sino man ang hinahanap mo, nasa paligid lang siya. Nagulat si Manuel sa sinabi ng matanda. Magtatanong pa sana ito nang biglang dumating si Jimboy. Nawala ang atensyon ni Manuel sa matanda dahil biglang naglabas ng barilang kasama. Huwag kang kikilos ng masama. Ibaba mo ng marahan niyang bag mo at itaas sa mga kamay mo. Wika ni Jimboy. Ngunit hinawi ni Manuel ang baril nito para awatin. Uy Jimboy, kumalma ka lang. Walang kasalanan ng taong yan. Napagkamalan ko lang. Sige na tatang. Nasaan na yun? Wala na. Naglakad na palayo. Ayun oh. Pasensya na. Akala ko kasi mandurukot yung hinahabol mo. Hindi. Napagkamalan ko lang siya. Pero ayos na. Tara na nga. Bumalik na tayo ng opisina. Akala ko ba may pupuntahan tayo? Oo, meron. Pero kailangan muna nating dumaan ng opisina eh. May kukunin lang akong ilang gamit. Nakalimutan ko din yung baril ko eh. Pagkarating sa opisina, kinuha na ng binata ang mga gamit. Akmang lalabas na sana nang harangin naman ito ng hepe. Mabuti naman at nandito ka, Manuel. Heto, sana makatulong ang mga taong yan. Puntahan nyo, pero huwag kayong magpapahalata sa mga kasama natin. Mag-iingat kayo dahil maraming nagbabantay sa mga kilos ninyo. Maraming salamat, Hepe. Sige po, pupuntahan namin itong mga tao na nasa listahan. Wika ng binata. Dali-dali itong umalis at kamuntikan pang maiwan si Jimboy. Uy, bakit nagmamadali ka na naman? Saka ano yung hawak mong papel? Listahan ng bibilhin sa palengke. Ano ka ba naman, Jimboy? Mga tanungan mo talaga eh, no? Siyempre, impormasyon mula sa pinagkatiwalaang tao. Ikaw na yung magmaneho. Saan naman tayo unang pupunta? Sa kabilang bayan ng Santa Fe. Ha? Ang layo na nun ah. Aabutin tayo ng gabi niyan. Bakit? Natatakot ka siguro sa dilim, no? Hindi naman sa ganun, Manuel. Pero napapabalita kasi na pugad ng aswang ang bayang yun. Pulis ka, Jimboy. May baril ka. At hindi lang yun. May pagsasanay ka sa pakikipaglaban. Kung sakaling may aswang man sa bayang yun, alam ko na makakalaban ka. Hindi naman sa ganun, sa totoo lang. Ito yung unang pagkakataon na pumunta ako sa bayang yun. Sa tinagal-tagal ko sa serbisyo, ito ang unang pagkakataong aapak ako sa lugar na yun. Huwag kang mag-alala dahil walang kakahain sa'yo doon. Sawa na sa baboy yung mga taga Santa Fe, no? Pag-uusap ng dalawa. Habang nagmamaneho, papunta sa nasabing bayan. Pahapon na ng mga oras na yon. Halos madilim na nang dumating sila sa Santa Fe. Ipinarada ng binata ang kanilang sasakyan sa mismong tabi ng munisipyo. Piniling lakarin ang kahabaan ng kalsada papunta sa palengke dahil doon matatagpuan ang hinahanap nilang tao. Nakikita ni Manuel ang ilang kalalakihang may hila-hilang baka. Natanong niya ang mga ito kung saan dadalhin. Napag-alaman na may malapit na katayan sa lugar. Maaari bang magtanong mga pare? May kilala ba kayong Almandro? Almandro? Parang narinig ko na nga yung pangalan ng taong yan. Pero hindi ako sigurado kung saan eh. Almandro? Hindi ba yan din yung taong sinasabi ng tatay mo? Oo, siya nga, Jimboy.
Nakakuha ng impormasyon sa hepe na dito makikita yung taong yon. Kaya tayo na, pumunta tayo sa pinagdadalhan nila ng mga baka. Naglakad ang dalawa papunta sa katayan. Nakita ang napakadaming hayop na nakahilera. Muling may lumabas na lalaki, kaya tinanong ito ni Manuel. Mawalang galang na sa'yo. May kilala ho ba kayong Almandro? Si Tatang Almandro baka mo. Naroon yata siya ngayon sa subastahan. Namimili ng mga kakataing baka. Saan ba banda yung subastahang sinasabi mo? Sa gawing likod ng palengke, sa may bagsakan ng gulay, nandun lang din yung subastahan. Matapos maituro ang direksyon, kagad nang lumakad ang dalawa. Pagkarating sa lugar, napakadaming tao ang nagkalat. Ang ilan ay inaatupag ang kanilang mga dalang hayop, habang ang ilan naman nag-iikot sa paligid. Hanggang sa napansin ni Manuel ang isang lalaki. Nakatayo lamang ito sa gitna ng karamihan na tila may kung anong inaantay. Nakatalikod sa kanila ang lalaking yun, ngunit pamilyar sa binata ang figura. Jimboy, lapitan natin yung taong yun. Siya lang yung hindi abalay. Baka sakaling maituro niya kung nasan si Almandro. Utos ni Manuel. Naglakad ang mga ito papunta sa palengke. Nakipagsiksikan pa silang dalawa sa mga taong nag-uunahang makabenta ng kanya-kanyang dalang hayop. Nang sa wakas, narating na nila ang kinatatayuan ng lalaki. Nung una, sinisita pa sila ng iba. Ngunit nang ipakita ni Jimboy ang kanyang tsapa, nanahimik ang mga ito. Bilisan mo na. Mukhang maraming nag-aantay sa taong yan. Wika ni Jimboy. Nilapitan ni Manuel ang lalaki. Akmang magtatanong na sana, nang bigla itong humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ang taong yun ay ang matandang hinarang niya sa kanilang bayan noong isang araw. Oh, sir, kayo na naman. May nagawa po ba akong mali? Wala naman ho. May hinahanap lang akong tao Baka kilala po ninyo. Kasi ang sabi sa akin dito ko daw siya matatagpuan Ano ba ang pangalan ng taong hinahanap mo, sir? Marami akong kilala sa lugar na ito. Baka sakaling matulungan kita. Almandro po ang pangalan ng taong hinahanap ko. Ganun ba? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalang yan dito. Sigurado pa kayo na yon ang pangalan ng taong hinahanap niyo? Tanong na matanda. Walang kaalam-alam ang dalawa na ang taong kaharap ay mismong si Mang Almandro. Yun po yung binigay sa akin ng hepe namin Ang sabi niya, dito daw sa bayan ng Santa Fe ko makikita ang taong makakatulong sa investigasyon. Pasensya na iho ha, pero hindi ko talaga maalala kung saan ko narinig ang pangalang yan. Sige na, kung wala na kayong itatanong, babalik na ako sa trabaho. Magsisimula na ang subasta. Nagpaalam na ang dalawa. Naupo sa isang sulok. Nagpa siyang magmasid muna sandali. Sa pagbabakas sakaling mahanap nila ang tao na makakatulong sa kanilang hinahawakang kaso. Nasa kalagitnaan na ng subasta ng mga hayop nang bigla na lamang magkagulo. Nagalit ang isa sa mga nagpapasubasta ng alaga
dahil napakababa ng turing ng mga tao sa kanyang dalang baka. Kwinelyuhan ito ang matanda, akmang susundukin. Nang biglang tumayo si Manuel, kinalabit ang gatilyo ng baril. Magsitigil kayo. Pulis ako. At ikaw, bitawan mo yung matanda kung ayaw mong samain sa akin. Wika ni Manuel habang nakatutok ang baril sa lalaki. Dahan-dahan naman itong binitawan ang kwelyo ng matanda at naglakad palayo. Ayos ka lang ba, Manong? Oo, ayos lang ako. Mabuti na lang at nariyang kayo. Kung hindi, baka nalamog na ang mukha ko. Maraming salamat sa iyo, ha. Trabaho lang po, Manong. Wala pong anuman. Sige po ha, mauulan na kami. Pag-uusap ng dalawa. At nang paalis na sana ang dalawa, nang biglang may narinig itong nagsalita. Oh, Tatang Mandro, ayos ka lang ba? Mabuti na lang at dumating ang mga pulis. Wika ng lalaki. Napalingon si Manuel at muling bumalik. Tatang Mandro, kayo po ba si Almandro? Ako nga, iho. Tugon ng matanda, sabay kamot ng ulo. Bakit naman hindi nyo kagad sinabi? Mabuti na lang pala, hindi kami umalis. Maraming tao ang nagngangalang Almandro, sir. Malay ko ba na ako ang taong hinahanap nyo? Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan nyo sa akin? Ilang katanungan lang po. Una, kilala niyo po ba si Hepe de Leon? Aba, oo. Kilala ko ang hepe ng kabilang bayan. Kung ganun, malamang kilala niyo din po ang tatay ko. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng iyong ama? Si Teniente Reden po. Nanlaki ang mga mata ni Mang Almandro. Dali-daling hinila ang kamay ni Manuel papunta sa kung saan. Hindi tayo pwedeng mag-usap sa lugar na ito, sir. Masyadong maselan ang paksa tungkol sa gusto mong malaman. Wika ng matanda habang nagmamadali ito sa paglalakad. Ano po ang ibig niyong sabihin? Paano niyo nalaman? Mamaya ko na sasabihin. Sa ngayon, sumunod muna kayo sa akin. Dinala nito ang dalawa sa isang maliit na kapihan. Doon sinagot ang lahat ng katanungan. Pasensya na po pero bakit niyo kami dinala dito? Pag-aari ko ang kapihang ito at walang sino man ang makakarinig ng pag-uusapan natin. Bueno, kilala ko ang tatay mo. Matagal na panahong kaming nagkasama. Ako ang tumulong sa huling kasong hinahawakan niya, pero sa kasamaang palad. Hindi na naituloy ni Mang Almandro ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Manuel. Bago namatay si tatay, nasa kalagitnaan na siya ng paglutas ng huling kaso at kayo ang itinuturo ng ilang ebidensya. Gusto ko pong malinawan ang lahat. Maaari niyo po bang ikwento ang mga nangyari? Alam kong darating ang araw na ito, kagaya ng sinabi sa akin ng tatay mo. Kaya inihanda ko ang lahat ng mga detalye at para hindi ko makalimutan, isinulat ko ito sa isang maliit na tala-arawan. Kung sakali mang hindi nyo ko maabutang buhay, ibibigay ito ng isa sa aking mga tauhan. Bugrong, pakikuha ng tala-arawang ko sa tokador.
iniabot ng tauhan ang tala-arawan sa binata. Hinayaan ni Mang Almandro na basahin ito ng dalawa. Dito napagtanto ng binatang tama ang hinala. Hindi pangkaraniwang nilalang ang pumapatay. At ang nilalang na ito, protektado ng isang kilalang tao sa bayan ng Santa Fe. Teka, sino ho si Don Simon? At ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Si Don Simon, ang pinakamaimpluwensyang tao sa bayang ito, iho. Matagal na minanmana ng iyong ama ang kilos nito hanggang sa matuklasan niya ang lihim ng Don. Ang alalay kong si Bugrong, dati siyang tauhan ni Don Simon. Maaari mo bang ilarawan kung anong uri ng pagkatao meron si Don Simon? Mabait si Don Simon. Basta sinusunod mo lang ang kanyang utos. Ngunit sa oras na may hindi siya magustuhan sa ginagawa mo, siguradong wala kang ligtas. Pinaparusahan niya ang mga tauhan. Kung minsan, hinahagupit pa ng latigo. Ngunit ang pinakamalala, pinapakain niya ito sa mga alaga niyang tigre. Tigre? Posible kayang yun yung umaatake sa mga biktima? Ngunit nagulat ito sa sunod na sinabi ng matanda. Hindi lang tigre ang alaga ng Don Simon na yan. Buklatin mo ang nakatuping pahina ng tala-arawang ko. Tumambad sa binata ang mga larawang kuha mula sa loob ng isang maliit na kulungan. Isang malaking nilalang nakaupo doon habang kumakain ng lamang loob ng tao. Nakakadena ang mga paa at kamay at sa labas may nagbabantay na mga kalalakihang armado ng matataas na kalibre ng baril. Mahapaging Diyos, ano ang halimaw na yan? Ang larawang yan, kuha mula sa loob ng mansyon ni Don Simon. Walang makakapagsabi kung anong uri ng nilalangang inaalagaan ng taong yon. Pero isang bagay lamang ang malinaw. Ito ang natuklasan ng iyong ama. Malakas ang hinala namin na ang nilalang na ito ang pumatay sa kanya. Kaya pala naguhugas kamay si Hepe tungkol sa kasong to. Pero teka, paanong nakapasok si tatay sa mansyon ng Don Simon na to? Ako ang dating nag-aalaga ng mga baka ni Don Simon. Magkaibigan kami ng iyong ama. Noon pa man, may kutob na si Reden na may hindi magandang ginagawa ang Don. Noong una, inakala niyang ilegal na pasugalan lamang at mga hindi lisensyadong bahay aliwan ang hawak ng taong yon. Sangkot din sa ilang krimen ng Don. Kasama na dito ang ilang pagpatay sa inyong bayan at bilang pakiusap, ipinasok ko siya sa lugar bilang trabahador. Ito ang nagsisilbing balat kayo ng tatay mo. Tugon ni Mang Almandro, isinalaysay nito ang buong pangyayari at ang totoong dahilan kung paano namatay si Mang Reden. Ayon sa matanda, ng mga panahong nagpapanggap bilang isa sa mga trabahador ang ama ni Manuel, nagawi ito sa pinakailalim na bahagi ng mansyon sa paghahanap ng kaukulang ebidensya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre nito ang mga nakatagong nilalang ng mga panahong yun. Hindi inaalis ni Mang Reden ang maliit na kamera sa bulsa. Kinunan niya ito ng ilang larawan ng palihim. Sinita ito ng mga nagbabantay. Mabuti na lamang at naniwala ang mga ito sa kanya. Nang sabihing napag-utusan siyang magdala ng makakain ng 2 gwardya.
Saktong may dala din itong isang bote ng alak sa bulsa. Kaya naman nasuhulan niya ang mga ito at tahimik na nakalabas sa lugar. Matapos makakuha ng ilang ebidensya, nagpasya si Mang Reden na isiwalat ang mga nalaman tungkol kay Don Simon. Ngunit sa kasamaang palad, may mga bayarang tauhan ito sa institusyong kinabibilangan ni Mang Reden. Kaya naman nakatanggap ito ng ilang banta. Ngunit hindi nakinig ang ama. Itinuloy ang pagsisiwalat ng mga ebidensya. Matapos yon, wala nang nakaalam kung ano ang nangyari. Natagpuan na lamang itong patay. Malakas ang kutob namin na si Don Simon ang nagpapatay sa tatay mo. Ngunit hindi natin maaaring banggain ang taong yon. Lalo pat malakas ang impluwensya nito sa mga matataas na opisyal. Makakahanap din ako ng butas dahil kagaya ni tatay. Hindi din ako titigil hanggat hindi nanilinawan ang lahat. Matapos makipag-usap kay Mang Almandro, nagpasya ang dalawang bumalik sa kanilang presinto. Habang nasa daan, biglang napahinto si Jimboy sa pagmamaneho dahil isang malaking nilalang ang nakita nitong tumawid. Sir, nakita mo ba yun? Ang alin, Jimboy? Wala naman akong napansin . May tumawid na parang kasing laki ng kalabaw. Hindi lang masyadong nahagip ng ilaw ng sasakyan. Pero sigurado ako, sir. Baka naman pagod lang yan, Jimboy. Ako na nga magmamaneho. Medyo mahaba pa ang biyahe. Kaya maidlip ka muna. Akmang papaanda rin na ni Manuel ang sasakyan nang bigla silang makarinig ng malakas na pag-angil. Dali-daling binunot ng dalawa ang baril at nagtago sa kabilang bahagi ng sasakyan. Sinasabi ko na nga ba eh. Huwag kang maingay, Jimboy. Alisto ka lang. Hindi natin alam kung ano ang nilalang na yon. Maya-maya pa, may kung anong lumabas mula sa masukal na gilid ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Manuel dahil isa itong nilalang na may ulo ng usa. Katawan ng tao, mahaba ang mga kamay at may paa na tila sa malaking aso. Matatalas ang mga ngipin at may sangasangang sungay. Ito ang nilalang na nakita nila sa larawan. Walang pagdadalawang isip ang binata dahil nakatali pa sa kamay nito ang mga kadena. Hindi makakilos sa kinatatayuan si Jimboy. Nang lingunin ito ni Manuel, naihina sa pantalo ng kasama. Jimboy, ano ka ba? Hindi ito ang oras para matulala ka. Bilisan mo. Sumakay ka na ng sasakyan. Dali-dali namang kumilo si Jimboy, samantalang gumawa naman ng paraan ng binata para mailihis ang atensyon ng nilalang at makatakas ang kaibigan. Tara na, sir. Umalis na tayo dito. Hindi, Jimboy. Lilituhin ko ang nilalang na yan. Umalis ka na. Sabihin mo kay Hepe ang nangyari. Ngunit sa halip na dumiretso papunta sa kanilang bayan, bumalik si Jimboy sa Santa Fe. Hindi pa sila nakakalayo, kaya naman tanaw pa ang kabisera mula sa kanilang kinaroroonan. Samantalang si Manuel naman tumakbo papunta sa kagubatan para lansihin ang nilalang. Bagaman nakaramdam na matinding takot, nanaig sa binata ang kagustuhang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama. Patuloy itong tumatakbo papasok ng kagubatan hanggang sa mapansin niya na hindi nakasunod ang nilalang. Anak ng...
Saan na naman nagpunta ang isang yun? Naghahabol ito ng hininga habang naglalakad palabas ng gubat. Naupo ito sa paanan ng puno habang sinisiyasat ang sarili. Maya-maya pa, dumating si Jimboy kasama si Mang Almandro. Anong nangyari? Nasaktan ka ba, iho? Hindi naman po, Manong. Nagpahabol nga ako sa nilalang eh. Pero ang ipinagtataka ko, hindi siya sumunod. Anong nilalang ang nakita mo? Kung ano yung nasa larawang kinuna ni tatay, yun po yung nakita ko. Pero bakit hindi niya ako hinabol? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Manuel. Ang nilalang na nakita nyo, hindi likas na mapanakit. Pinag-uutusan lang ito ni Don Simon gamit ang kung anong itim na salamangka. Kaya nagagawa nitong kumitil ng buhay. Manong, aswang po ba yung nilalang na yun? Hindi aswang ang isang yon, Jimboy. Isa itong unlaon. Bataas na uri ng sigben. Si Don Simon ay isang sigbenan. At may hinala kung hindi lang iisa ang kanyang alaga. Kung ganun, paanong nakalabas yung nilalang? Hindi ba sinasabi mong lalabas lang ito sa tuwing pinag-uutusan? Yan din ang tanong ko, Manuel. Marahil nakatakas ito sa kanyang kulungan. Isang paraan lamang para malaman. Pero kakailanganin natin ng kaukulang permiso para makapasok sa tahanan ni Don Simon. Babalik ho ko sa bayan para kumuha ng mga kaukulang permiso mula kay Hepe. Tara na, Jimboy. Pagkarating sa presinto, hindi na nadatna ng binata si Hepe. Ayon sa mga kasamahan, umuwi na ito. Kaya dali-daling pinuntahan ng binata ang tahanan ng Hepe upang makiusap. Ngunit laking gulat nito dahil pagdating sa tahanan ng Hepe, nakabukas ang pinto. Tila puwersa. Bukas din ang ilaw sa loob ng tahanan. Nagkalat ang mga kagamitan na parang niloban. Mula sa kusina, nakarinig ng mahinang kaluskos ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makitang nakahandusay sa gilid ng lababo ang Hepe. Hepe, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Mga tauhan ni Don Simon. Tinaga nila akong patayin. Pero may kung sinong pumigil sa kanila. Isang malaking nilalang na may sungay ng usa. Tugon ng Hepe. Dali-dali naman itong inalalaya ng binata. Inihiga sa mahabang sofa. Mabuti na lamang at hindi malubha ang tama nito sa tagiliran. Kaya nagawa pang maitakbo sa ospital. Matapos madala ang Hepe sa pagamutan, siniyasat ni Manuel ang buong kapaligiran. Nakita nito ang parehong mga bakas ng nilalang. Bumalik ito sa presinto upang kausapin si Jimboy. Sinabi nito ang mga nangyari. Base sa kwento mo, sir, parang ipinagtanggol ng nilalang si Hepe. Bakit naman niya gagawin yun? Yan nga din yung tanong ko simula kanina eh. Bakit hindi niya ako hinabol? Bakit niya pinotektahan si Hepe? Hindi na ako makakapag-antay pa ng permiso, Jimboy. Bahala na. Dali-dali itong naghanda ng mga kagamitan. Pumunta sa mansyon ni Don Simon. Pagkarating sa harapan ng tahanan, laking gulat ng binata dahil pinagbuksan sila ng mga gwardya. Hindi na nagtanong pa ang dalawa. Nagpatuloy lamang papasok sa mansyon. Nakita ang isang matandang lalaki.
nakaupo sa silyang digulong. Alam kong aabot tayo sa tagpong ito. Anak ka nga ng iyong amang si Reden. Huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa mga tauhan ko. Nang wala akong sinasabi. Mag-uusap tayo. Itanong mo ang gusto mong malaman at sasagutin kita. Wika ni Don Simon. Hindi na nag-atubili pa ang binata. Bakit mo ipinapatay ang tatay ko? Yun ba ang balitang nakarating sa'yo, iho? Pinapatay ko ang tatay mo. Yun ang lumalabas sa mga ebidensya at may mga magpapatunay nito. Kaya aminin mo na ang totoo. Bueno, para mas malinawan ka sa mga nangyayari, hayaan mo kong magkwento. Hindi ako ang nagpapapatay sa tatay mo dahil una sa lahat. Buhay ako! Wika ni Mang Reden. Nanlaki ang mga mata ni Manuel nang makita ang amang nakaupo sa sulok. Tay, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari? Paano kang nakaligtas? Mahabang kwento, anak. Pero sa ngayon, sapat na sigurong sabihin ko sa iyo na ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay ang totoong kalaban, maliban na lamang kay Hepe de Leon. Tugon ni Mang Reden. Lalong gumulo ang isipan ng binata dahil sa mga sinabi ng ama na matagal na panahon niyang inakalang patay. Simulan mo sa umpisa, tay. Handa akong makinig. At siguro naman, may karapatan akong marinig ang mga paliwanag mo. At bakit mo kami tiniis ni nanay? Makinig kang mabuti. Dahil ang maririnig mo mula sa amin ni Don Simon ay pawang katotohanan. Totoo ang nakita mong bangkay. Namatay nga ako dahil yon ang gusto naming palabasin ni Don Simon. Kung paano kung nabuhay muli. Iyon ay dahil sa kagagawa ng alaga niyang unlaon. May nadiskubre akong baho sa pamahalaan at dahil doon, hinahanap nila ako. Pero iba yung kwento sa akin ni Mang Almandro. Ano ba talaga yung dapat kong paniwalaan? Ikalma mo ang iyong sarili. Makinig ng mabuti, iho. Ang iyong ama ay isang mabuting pulis dahil sa mga insidente ng pagpatay. Kaya kami nagkakilala. Kayo ba yung may gawa nun, Don Simon? Oo. Ang mga biktima ng alaga ko, pawang matataas na kriminal, mga tulak ng droga, at ilang tiwaling opisyal ng polisiya. Pinalabas nito ang mga tauhan. Naiwan silang tatlo ng binata sa silid na yon. Maya-maya pa, pumasok ang unlaon na bitbit ang Hepe. Sinadya kong pikein ng pagkamatay ko, anak, para malutas ang kasong ito. Salamat sa pagtatakip sa akin, Hepe. Walang kasalanan si Don Simon, kundi ang ating alkalde. At tauhan nito si Mang Almandro. Mabuti na lamang at hindi mo pinaalam ang ginawa mong ito. Pero malakas ang kutob ko na malalaman din ito ng mga kalaban. Huwag kang mag-alala, iho. Malakas ang impluwensya ko. Gagawa ako ng paraan para tuluyang mapababa sa pwesto ang alkalde. Sobrang gulo ng isipan ni Manuel na mga sandaling yun. Kaya naman, iginugol ng dalawang matanda ang buong magdamag para ipaliwanag sa binata ang totoong nangyari. Napagtanto nito na ang lahat ng ebidensya na ipinakita sa kanya ni Mang Almandro ay puro gawa-gawa lang. Kung ganun, simula pa lang, alam na ni Mang Almandro ang kilos ko. Kaya pala napakadali sa kanyang magsalita tungkol sa inyo, Don Simon. Tama ka. At ang ginagawang pagpatay ni Don Simon
ay pawang pagkilos lamang para mapigilan ang mga tauhan ng alkalde. Sa ngayon, may mga lehitimo na kaming ebidensya. Ang kailangan na lamang ay ang verbal nitong pag-amin sa mga ginawa nitong krimen. May naisip ko kung paraan, pero kakailanganin ko ang tulong ng alaga mo, Don Simon. Kahit ano, iho. Basta makatulong at para malinis na din ang pangalan ko. Wika ni Don Simon. Kinabukasan, kagad kumilos ang binata. Hindi na pinaalam kahit kanino ang mga balak, lalo na kay Mang Almandro. Nagpunta ito sa munisipyo ng Santa Fe. Hinanap ang alkalde. Bilang pulis, naging madali kay Manuel ang pagpasok. Hinarap naman ito ng alkalde. Walang ibang nakakapasok sa opisina nito, kaya malaya si Manuel na gawin ang anumang gustuhin. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo, Tenyente? May ilang katanungan lang sana ako at gusto kong maging tapat kayo sa akin. May kinalaman ba kayo sa mga ilegal na gawain dito sa Santa Fe? Wala kang jurisdiksyon para magtanong sa akin ng ganyan. At mas lalong wala ka sa lugar, Tenyente. Nakalimutan mo yatang alkalde ang kaharap mo. Hindi ko nakakalimutan ang katungkulan mo at alam kong gagamitin mo ito para makatakas sa ustisya, at hindi ako nagpunta dito bilang alagad ng batas na nagpapasailalim sa kapangyarihan niyong mga buhaya. Biglang lumitaw mula sa likod ng binata ang unlaon. Dinamba ang alkalde. Ngayon, alkalde, magsasalita ka ba o ipapakain kita sa kaibigan ko? At anong halimaw ito? Ilayo mo sa akin ang nilalang na yan. Oo na, magsasalita na ako. Aminin ko na, ako ang pasimuno ng lahat ng mga pasugalan at ilegal na gawain sa bayang ito. Inaamin mo din ba na kaya mo idinawit ang pangalan ni Don Simon dahil natatakot kang matalo niya sa halalan? Oo, tama ka. Malaki ang impluwensya ni Don Simon sa mga tao at ayokong bitawan ang pwesto ko bilang alkalde. Inaamin ko na ang lahat. Kaya pakiusap, wag mo kong ipakain sa halimaw na ito. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka kakainin ng nilalang na yan. Sapat na ang pag-amin mo sa mga krimen. Ngayon, sumama ka ng matiwasay at aaminin mo ulit ang pagkakasala sa harapan ng hukuman kung hindi alam mo na ang mangyayari. Wika ng binata. Umangil ang unlaon. Dinambahang kakagatin sa leeg ang alkalde. Kaya wala itong nagawa kundi sumama kay Manuel. Laking gulat ng mga empleyado ng munisipyo. Lumabas ng opisina ang alkaldeng nakaposas. Kasunod nito, inaresto din ni Manuel si Mang Almandro sa salang pagpeke ng mga ebidensya. Kagaya ng napag-usapan, inamin ng alkalde ang lahat ng pagkakasala. Ikinenta ang lahat ng mga dawit sa kaso, dahilan para malinis ang pangalan ni Don Simon. At dahil sa nagawang kabayanihan, kinilala ang mag-amang Manuel at Reden bilang pinakamahusay na pulis sa bayang iyon. Laking tuwa din ng nanay nito dahil bumalik sa kanila ang kanyang ama. Masaya si Tatay Reden. Nasaksihan ito kung paanong magtagumpay ang anak sa larangang pinili. Tungkol naman sa lihim ni Don Simon, itinago ito ng mag-ama. Sinunog ang lahat ng mga ebidensya na magpapatunay
ng katotohanan sa likod ng misteryo ng halimaw sa isang baryo sa Iloilo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.